Bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe bilang inyong suporta. Ano ang ibig sabihin na namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan? Kung hindi namatay si Jesus sa krus para sa ating mga kasalanan, walang sino man ang maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Juan Kapitulo 14 versikulo 6. Sa pangungusap na ito, idineklara ni Jesus ang dahilan ng kanyang pagkakatawang tao, kamatayan at pagkabuhay na maguli, at iyon ay upang magkaroon ng daan patungo sa kalangitan ang makasalanang sangkatauhan, na walang pag-asang makapunta sa langit sa kanilang sariling kakayahan. Nang likhain ng Diyos si Adan at Eva, ginawa niya silang perpekto sa lahat ng kaparaanan at inilagay sila ng Diyos sa paraiso, sa Hardin ng Eden, Genesis Kapitulo 2 versikulo 15. Nilikha ng Diyos si Adan ayon sa kanyang wangis, at ginawang tagapangasiwan ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Binigyan sila ng Diyos ng kalayaang magdesisyon, at mamili ayon sa kanilang malayang pagpapasya. Inilarawan sa Kabanata 3 ng aklat ng Genesis kung papaanong bumagsak si Adan at Eva sa pandaraya at panunukso ni Satanas. Sinuwi nila ang kalooban ng Diyos nang kumain sila ng bunga ng puno na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama na ipinagbawal sa kanila ng Diyos, at iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki, na sinabi, "Sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka ng may kalayaan, datapwat sa kahoy ng pagkakilala sa mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka." Genesis Kapitulo 2 versikulo 16 hanggang 17. Ito ang unang kasalanang ginawa ng tao, at dahil dito, ang lahat ng tao ay daranas ng kamatayang pisikal at espiritual dahil sa ating makasalanang kalikasan na ating namana sa ating ninunong si Adan. Idineklara ng Diyos na ang lahat ng nagkasala ay mamamatay, sa pisikal at sa espiritual. Ito ang tiyak na mararanasan ng buong sangkatauhan. Ngunit dahil sa biyaya at habag ng Diyos, ipinagkaloob niya ang paraan upang makaligtas tayo sa kanyang kaparusahan, sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak na nabuhos doon sa krus. Sinabi ng Diyos, walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo, Hebreo Kapitulo 9 versikulo 22, ngunit sa pamamagitan ng pagbububo ng dugo ni Jesus ipinagkaloob niya ang kaligtasan sa kanyang mga hinirang. Ipinagkaloob ng Diyos sa mga tao sa lumang tipan na, maituring na malinis sa kasalanan, o, matuwid, sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng paghahandog ng mga hayop na susunugan para sa kasalanan, bagamat ang mga paghahandog na iyon ay panandalian, at anino lamang ng minsanang paghahandog ni Kristo para sa kasalanan doon sa krus, Hebreo Kapitulo 10 versikulo 10. Ang dahilan kung bakit nagpunta si Jesus dito sa lupa at namatay sa krus ay upang maging perpektong handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, Kolosas Kapitulo 1 versikulo 22. Unang Pedro Kapitulo 1 versikulo 19. Sa pamamagitan niya, naganap ang ipinangakong buhay na walang hanggan ng Ama sa mga nananalig at nananampalataya kay Heso Kristo, Galatia Kapitulo 3 versikulo 22. Ang dalawang salitang ito, ang pananampalataya at pananalig, ay napakahalaga sa ating kaligtasan. Sa pamamagitan ng pananampalataya at pananalig sa nabuhos na dugo ni Kristo sa krus para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, tayo ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sa biyaya kayo nanggaligtas, sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi ito sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang walang sinuman ang magmapuri, Efeso Kapitulo 2 versikulo 8 hanggang 9. Patuloy po tayong magbasa at makinig ng mga aral ng dakilang Panginoon Hesukristo.